Yo, what's up mga ka-ride? Good evening, good evening, good evening, good evening. Good morning, good afternoon. Saan mang kayong sulok ng mundo ngayon? Muli nagbabalik ang inyong road rider motovlog. Meron tayong bagong ang tawag nito. Meron tayong bagong pagchichismisan. Chismisan talaga. Kaya ang tawag sa akin hindi na nag-iisang hari ng kalsada, kundi nag-iisang chismoso sa kalsada, no? Bikog-bikog boy. Mahirap bagay. Gahanap din yan sila ng booking habang nagbabiyahe, pero delikado, ba? Oh. Pwede pag ilang biwang yan, hindi ka na nakatutok dun sa kalsada. Ingat pa rin, ingat ka dyan. Yan mga kalid, no? Meron tayong bagong hindi naman siguro pagchichismisan, hindi naman makialam. Siyempre may mga reaction kasi nito na hindi maganda, no? Kaya so na ngayon ay mula sa pagbagsak, ngayon bumangon. Bumangon at ngayon ay namamagbag. Sino kaya ito? Siyempre ang ating nag-iisang diwata, no? Ngayon ay talagang tinangkilik yung kanyang parisan, no, sa may Pasig. At grabe, no? Grabe yung pila. Parang isang palabas sa sine na kung saan pinipilahan ng napakaraming tao. Isipin nyo mga kray, no? Dumayo pa itong mga tao nito para makakain nga itong parisan ni idol nating si Diwata, no? So hindi pa naman ako nakapunta doon, pero malay natin na makakarating tayo doon sa parisan ni Maring Diwata at matikman natin yung kanyang ipinagmamalaking pinipilahang parisan. Parisan ba o mamihan sa Pasay, no? Grabe siyang katutak grabe yung pila. Aabutin ka ng siyam-siyam siguro, mabusog ka na lang sa kantay, no? At napakaswerte mula nga dun sa kung saan nabalita natin na binugbog. Ito pala siya yung bumangon. At yung kwento nga ng kanyang pag-angat sa kanyang negosyo ngayon ay dahil sa kanyang kaibigan. So grabe, no? Maraming mga vloggers, mga ka-ride, mga YouTuber, mga vlogger nga na dumadayo sa lugar na ito para siyempre makipag-collab na rin kay Diwata. At alam nyo ba na si Diwata ngayon ay kabilang na sa cast ng Batang Quiapo, no? Napakarami pong siguro na gustong mapabilang sa sikat na teleserye ng kasaysayan na minana sa ating The King Fernando Po Jr. At ngayon ay ginawan nga ng teleserye ba ang tawag nun, ni Coco Martin, no? At isa nga dito ay kabilang si Diwata, no? Walang kahirap-hirap. Grabe, no? So kung marami mang nagkanda hirap o gustong makabilang o mapabilang sa teleserye nito, teledrama o ano ba tawag nito, si Diwata mga karayda, walang kahirap-hirap. Pero sa gitna ng kanyang kasagsagan, no? Kanyang kasaganaan mula sa pagbangon sa yun nga lagatak ng pagbagsak, ay maraming mga haka-haka, maraming hindi natin alam kung nagpapapansin lang, no? Hindi natin alam kung nagpaparami lang ng views, no? Viewers. Dahil nga ang sinabi nga nito ay hindi masarap yung mga pagkain na inihain o inihanda ni Diwata. No, alam na natin, no, mga ka-ride, no, na mga street foods
Kang sabihin na masahan na po natin yan. Hindi naman tayo naghahanap ng masarap. Ang importante doon, busog ka. Kasi siyempre, diba, kumbo kumpleto na. Magkanong halaga? May sobre siya pata, libre bata. So ito yung mahalaga, kumpleto na lahat. So alam natin yung street foods talagang pangmasa, hindi siya pang sosyal, pang mayaman, di ba? Pero yung mga dumarating, pumupunta, sang lupa-lupa nang gagaling para matikman lang itong combo foods, street foods ni Master Diwata. Master na yung tawagin natin ito kasi siyempre pinamamayagpag na sa showbiz, sa kasikatan. Sikat na siya ngayon, di ba? Oo, kapabilang nga sa Batang Quiapo, no? Ngayon sikat ka na. Siyempre ang daming pumipila dyan para makisali. Si Diwata nga walang kahirap-hirap. Yung nga mga ka-ride, no, sa gitna ng kasagsagan ng pag-aasinso, pag-angat ng buhay ng ating Diwata ay marami pa rin talagang ayaw tumanggap, maraming kontra. So maraming hindi nga natin alam kung talagang nagpapansin lang sa social media, kasi alam natin kasagsagan ngayon, talagang yung pangalan ni Diwata talagang inain pa, no, hinahangad pa, pinupuntahan pa namang maraming mga vloggers. So wala, isipin mo, maraming mga pumupunta ng mga YouTuber, kabilang na dito yung si Julius Babo, si Sir Julius, no, si Alex Gonzaga, marami pa, no. Wala silang reklamo kung ano kasarap, kasi mga ka-ride, ang pinupunta nito hindi yung sarap, kundi yung busog ka dahil sa maraming pagkain, no, kumbo nga sa murang halaga. Kaya ito pinipilahan, no. Alam natin, tanggapin na natin sa sarili natin na naghahanap tayo ngayon ng mura lang pero busog ka, no. Street food, alam na nating mga Pinoy yan, pagdating sa street food, yung panglasa nating mga Pilipino, hindi yan namimili, maliban lang kung gumagawa ka lang ng kwento para magkaroon ka ng pangalan sa social media, yun na mahirap, no. Umangat ka nga, nagkarami ka nga ng views, pero dahil sa paninira mo. So marami namang mga vlogger na wala namang sinasabing hindi maganda kay Diwata sa kanyang pagkain, gustong gusto nga, no? Nakakalungkot lang mga ka-ride, bakit tayo mga Pilipino ay ayaw nating umasinso yung ating kapwa, ayaw nating makitang nagbago yung kanilang buhay dahil sa kanilang pagsusumikap, ayaw nating ika nga yumaman, di ba? Hindi naman kayo pinakialaman ni Diwata, hinayaan kayo dyan mag-vlog, tinanggap nga kayo ni Diwata dun sa kanyang negosyo, tapos ganun yun yung sasabihin. May mga grabe tang mga Pilipino, no, hindi katulad ng mga Chinese. Yung mga Chinese, diba, tutulungan yan sila para umangat yung kapwa nila, pero tayo mga Pilipino, mga ka-ride, nagtutulungan tayo para ibagsak yung ating kapwa, dahil ang gusto natin, tayo lang yung umangat, tayo lang yung magbago yung buhay, tayo lang yung umasinso, tayo lang yung yumaman. Yun yung gusto nating mga Pilipino. Masyado tayong makasarili natin, hamakin natin ng lahat, sirain natin yung lahat para tayo ay mapansin. Napaka ano yung mga Pilipino, napag-anuhan pa naman tayo, no, na tayo ay mga mabubuting tao, mga matulungin, pero sa gitna ng mga ganitong kwento, mga ganitong napakagandang pakinggan ng mga taika nga paghanga ng mga ibang bansa, no? Isipin mo, sa ibang bansa yung mga Pilipino yung mga kinukuha ng mga workers dahil masipag, no? Pero tayo, ayaw nating umangat yung kapwa natin, gusto nating bumagsak, hindi tayo natutuwa, di ba? Nakakalungkot mo isipin mga ka-ride na imbis na tulungan natin yung kapwa natin, matuwa tayo dahil umangat sila sa buhay. Alam naman natin kung anong buhay si Diwata, no? Pumunta ng Maynila, nagbabaka sakali para makaahon sa kahirapan, yung nakaahon na dahil sa kanyang pagsisikap,
dahil sa kanyang diskarte sa buhay, marami ng mga ayaw sa kanya. Hindi naman marami pala, so ilan pa lang naman yung lumalabas na talagang naninira kay Diwata. Huwag naman po sana tayong ganyan. Dapat suportahan po natin yung ating kababayan, suportahan natin umangat, suportahan natin tumulong. Isipin nyo po nga, di ba, tinanggap po tayo ni Diwata. Tinanggap po kayo ni Diwata sa kanyang tahanan, dun kanyang negosyo. Tahanan di pala sa kanyang negosyo. Sana naman kung ano yung pinakitang anong tawag dito, ugali ni Diwata na hindi nyo naiintindihan. Siyempre, ganun din naman tayo eh. Bakit perfect move tayo? Bakit hindi ba tayo sumimangot minsan? Lalo pag napapagod tayo, di ba? Siyempre, dapat maintindihan natin yan. Kasi nararanasan natin yan, nararamdaman natin yan, ginagawa natin yan eh. Kaya, wag tayong magiging nakikita nga natin yung pagkamali nila, hindi natin nakikita yung pagkakamali natin. Kasi nga, ang natatabunan na ito ng inggit. No, nakakalungkot lang talaga mga ka-ride. Yun lang mga ka-ride, no? Isa na namang usyoso ating nagawa ngayong gabi, ngayong araw na ito, yung gabi. Muli mga ka-ride, maraming salamat po. Please support my YouTube channel mga ka-ride, Road Rider Motovlog, and support din po sa aking Facebook page, Rodel B. Gumupas, no? Salamat. If you like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel lang, nag-iisang hari ng kalsada, no other one but the only one, Road Rider. Bye bye.